Magandang araw sa inyo mga kapuso, narito na tayo sa episode 35 ng Makiling. Sabi nito ni Magnolia, no, bakit hindi mo sinabi sa pamilya mo yung nangyari sa'yo noon at nagpanggap ka pa na kinupkup ka ng nagngangalang Lola Peli? Ang totoo niyan, ayaw ko nang ipaalam sa kanila lahat ng mga pinagdaanan ko. Kaya nagsinungaling ako na merong kumupkup sa akin na nagngangalang Lola Peli. Dahil nung araw na yon, simula nung nakaligtas ako sa may ilog, nung nakalabas ako, merong lalaking humahabol sa akin. Dinakip niya ako bigla at tinago niya ako sa isang tagong bahay. Halos 1 taon ako nagdusa sa mga kamay niya. Pinagsasamantalahan niya ako. Talagang ginamit niya ang kahinaan ko. Eto, 6 na linggo, 6 weeks later, talagang kinukulong siya. Saklolo, tulungan niyo ako, sabi ng lalaki. Kapag hindi ka tumigil dyan, papatayin kita. Tapos dinalhan siya ng pagkain, kumain ka na. Pinapahirapan si Amira. Halos 1 taon daw siya nagdusa sa kami ng lalaking yun. At kahit kailan, hindi niya raw nasilayan ang mukha nito. Lagi raw tinatago nito ang kanyang mukha sa likod ng kanyang maskara. At pagkatapos, ginahasa siya. Makalipas ang 7 buwan na pananatili niya sa loob ng bahay na yun, sinubukan daw niyang tumakas. Ngunit, hindi pa rin siya nakaligtas dito. Sinipa niya na sa maselang bahagi ng katawan, ngunit siyempre lalaki. Kaya nakatayo pa rin ito at nakuha ang kanyang paa. Inila siya. Kaya sabi nga ni Amira, mabuti na lang talaga at nandyan ka. Niligtas mo ko. Ang laki talaga ng utang na loob ni Amira kay Magnolia. Kasi ito talaga ang nag-alaga sa kanya, di ba? At nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Kaya ngayon, sa pagkakataong ito, si Amira naman na masusunod para sa kanyang pamilya, di ba? At heto rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang ibigay ang impormasyon niya noong nakaraan na kanyang pinagdaanan sa kanyang pamilya. Dahil ayaw niya na talagang makadagdag pa sa iniisip ng pamilya niya. At sabi niya, kung sino man ang lalaking yun na dumakip sa akin noon, pagbabayaran niya lahat ng mga ginawa niya sa akin, ibabalik ko lahat ng pagdurusang binigay niya sa akin. Kaya yung isang dun yung lapida, wala pang mukha di ba? Blanco pa. Kung gaano niya pinahirapan ng Crazy 5, ganun din daw ang gagawin niya. Samantala, ito namang si Rose, talagang andiin magdiwa ng gulay, halos masusugatan na. Sabi ni Alex, di ba Rose, sabi ko naman sa'yo, yung promise mo, huwag mong dadalhin dito yung trabaho. Kapag nandito tayo sa bahay, dapat meron tayong quality time. Kita mo naman si Mang Tirso sa si Lola Ising. Napaka-sweet nila. Paano ba naman ang OA naman nilang dalawa? Lalabas lang si Lola Ising, bibili ng isda sa may talipapa. Susundan agad ni Mang Tirso. Sabi naman ni Alex, pagtanda ba natin magiging ganito rin ba tayo kagaya ni Mang Tirso sa ni Lola Ising? Tayo ko nga dito, meron akong sorpresa sa'yo. Binuhat niya si Rose. So, naglambingan sila. Sabi niya, oy, teka lang, nabigla ako sa ginawa mo. Oh, teka, may kumakatok. Baka yan na yung idol mo. Si Amira pala, biglang pumasok, ate. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo? Bakit ganyan agad ang tingin mo? Nakapagtago si Alex sa loob ng comfort room. Amira, ikaw pala. Dahan-dahan na tinatanggal ni Rose yung kanyang singsing kasi nga engaged na nga sila ni Alex. Kakasal na sila. Oh no, meron ka bang tinatago? Jowa mo ba yon? Ha? Pakilala mo naman sa akin kung may jowa ka. Ay, wala akong jowa, Amira. Ito kasing bawang nahulog. Ito, dinampot ko na. Ano nga pala yung ipinunta mo dito? Si Lola Ising sana nandito ba? Wala umalis Hindi naman niya sinabi kung saan sila pupunta. Aba, ang dami mo niluto, ate Naku, ganito talaga dito kami sa bahay. Kapag nagluto, hanggang bukas na. Kung gusto mo, dito ka na kumain. Hindi na, ate. Hindi na rin ako magtatagal. Pasabi na lang kay Lola Ising na nanggaling ako dito. Pagtalikod ni Amira, napaisip siya. Sabi niya, ate, pwede bang makigamit ng CR kasi naiiyak ako. Alam ni Amira na may tinatago si Rose, ate niya. Sagit lang, barado kasi yung comfort room, yung kubeta. Okay lang, ate. Nanira naman tayo sa probinsya, di ba? Tanging kurtina lang ang tapis ng CR natin. Sanay na ako doon. Binuksan ng bahagya ni Amira yung pintuan. Tinatakot niya si Alex. Alam niya kasi may tao Ngayon, syempre kinakabahan si Rose. Dahil nga baka nga mahuli sila.
Ngayon biglang nagbago isip ni Amira, sinarado niya agad yung pinto dahil lumingon siya sa kanyang kaliwa. Nakita niya yung mga halamang gamot na ginawa ni Lola Ising. Ate, ito ba yung mga halaman na ginawa ni Lola? Oh, yan yun. Pwede ba makahingi? Panlagay ko doon sa lulutuin kong ulam. O sige, kuha ka lang dyan kahit ilan. Kumuha ka lang. Salamat ate, anak ko, ang dami nito. O paano ate, malilate na ako sa pupuntahan ko. Hindi na ako mag-CR, alis na agad ako. Alis na ako ha, sige ingat ka. Sabi naman ni Rose, kailan ba natin itatago kay Amira na tayo na talaga, sabi niya. Samantala ito namang si Magnolia, sa ngayon naisip mong papuntahin o patirahin ng mga pamilya mo sa ating bahay. Alam mo, ito lang talaga ang tanging paraan ko para mabigyan ko ng proteksyon ng pamilya ko. E paano ang kapatid mong si Rose? BPI agent siya. Magiging hadlang siya sa mga plano mo, aalamin niya yung nakaraan mo. Alam naman natin ang mga kagaya niya, makatarungan at tanging batas ang pinapanigan. Magagalit yun at magiging hadlang yun sa mga plano mo, sa plano natin. Napag-isipan ko na po yan. Alam mo, kung sakali man na alam natin na magiging hadlang talaga si ate at malalaman niya sikreto natin, pues makakapaghanda tayo. Makakapaghanda tayo para makaiwas. Pero sa ngayon, kailangan ko talaga silang patirahin sa bahay. Saka di ba sabi mo handa ka na para kay Lola Peli? Sabi ni Magnolia, eto ang mga dokumento patungkol kay Lola Peli. Sisendan kita ng mga picture sa cellphone mo ng mga litrato ni Trinidad. Yun ang ipakikilala mong si Lola Peli at ipapakita mo sa pamilya mo kung sakali magtanong man sila. So talagang planado na, nakahanda na ang lahat. So syempre sabi naman ni Magnolia, tinan mo ang mutya, wala nang kinang, hindi tulad ng dati. Sigurado ka ba talaga na ipagpapatuloy mo ang pagpapatira sa pamilya mo? Sabi ni Amira, ito lang ang tanging paraan para makasama ko sila, para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ginawa ko na yung mga pinapagawa niyo sa akin noon. Kaya sana ngayon ako naman ang masusunod. Ngayon eto na, pinatira niya na tong pamilya niya sa bagong mansyon, di ba, sa bahay nila. Sige na ho, pwede niyo na pong tanggalin yung mga perin niyo. Ano ibig sabihin nito, Amira? Sabi naman ni Mang Tirso, Amira, dito ba tayo magbabakasyon? Hindi ho, dito na po kayo titira. Ito po ang bago ninyong tahanan. Sabi naman ni Rose, Amira, sobrang laki ng pintuan, parang pintuan ng hotel. Tara na, pasok na tayo. Tuloy na tayo sa loob. Ganda, mansyon talaga. Ang linis ng loob, puting-puti. Diba, napakakinang. Ngayon sabi ni Amira, pasok ho kayo. Sige ho, Lolo Tirso, ipasok niyo na po yung tsinelas niyo. Sige, Manang, pakihanda na po ang merienda. Sige po, upo po tayo dito. O no, Lola, ba't parang natahimik ka, saka parang naiiyak ka? Alam mo anak, naisip ko lang kasi ang Tatay Crisanto mo. Kung nabubuhay pa siya, panigurado mararanasan niya rin ang kaginawa ng buhay na ito. Dapat kasama natin siya dito at nasilayan niya ang pagtira namin dito. Alam mo Lola, nasa puso ko si tatay. Kahit nasa langit man siya, sigurado masaya siya dahil natupad ko na yung pangako ko sa kanya. Di ba dati nag-iipon ako, nilalagay ko sa kawayan na alkansya para yun sa lupa at bahay natin. Pero ngayon, pinagkalooban na ako ng lupa at bahay at dito na tayo titira. Sabi niya, no? Talagang natupad na yung pangako niya. At nagpakilala nga itong si Magnolia. Magandang hapon ho. Sabi naman ni Amira, siya nga po pala si Magnolia. Ang tagapaglingkod ko na talagang maaasahan at tagapangasiwa dito sa mansyon. Kung may kailangan kayo sa kanya, tawagin nyo lang siya. Nakangiti siya, no? So alam naman natin na si Magnolia ay nagpapanggap lamang nakatulong o kasambahay, di ba? Dahil alam natin na siya mismo ang tumulong kay Amira para ito'y magbago. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na ito mga kapuso. Pakatutukan natin ang episode 36 sa darating na Lunes, February 26, 2024. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso at God bless us all.